Hallelujah. So, purihin ang Panginoon sa hapon ito. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Amen? Amen. Handa na po ba tayong lahat, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Handa na tayo? Amen. Amen. So, tumayo tayong lahat, mga kapatid. At buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called them, He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito. At muli, Panginoon, kami po ay nagkasama-sama upang sambahin at purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Narito kami upang itaas ka. Narito kami upang purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Dahil ang lahat po ng aming gagawin ay para lamang po, Panginoon, sa iyo. Dahil nais po namin na makamtan din po ang ninanais po rin namin, Ama. Kaya bago namin makamtan yung kinakailangan pupurihin ka namin, Panginoon. At kinakailangan itataas ka namin, Panginoon. Sa hapong ito, Ama, bulan mo ng iyong makapangyarihan dugo ang lingkod upang ikaw, Diyos, ang makilala, maitataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hindi po ang sinumang tao, Panginoon, kundi ikaw, Diyos. At patuloy ka naming pinupuri, Ama, at sinasamba. Ganyan din po sa mga makikinig ngayon. Hallelujah. Naway maging mabunga ito, Panginoon. Maging matagumpay ito sa aming buhay. Dahil alam ko, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong mga salita. Kaya, Ama, naway maitanim ito ngayon sa mga matabang lupa, Panginoon. Alisin mo ang batuhan, alisin mo ang gawagan, alisin mo ang tinikan, Panginoon, O God. Hallelujah. Bagkus, Ama, pawang matatabang lupa lamang, Panginoon, ang siyang matamnan ng mga salita mo ngayon. Maraming salamat at purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa hapong ito. Ang lahat ng papuri, masasalamat ay aming ibinabalik sa iyo sa matamis at dakila mong pangalan, na nag-iisang pangalan dito sa silong ng langit, na sukat naming tagapagligtas, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Hallelujah. 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 Tayo pong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. Sa hapong ito, ang mensahe po natin, mga kapatid, conform to His image. Hallelujah. Ibig sabihin, maging katulad daw tayo, maging imahin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Handa na po ba tayong lahat? Amen. Hallelujah. Yan, dito maganda yung boses ko. Parang boses yun na yun. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. Okay yun, kapatid. Conform to His image. Hallelujah. So, ang Biblia, mga kapatid, patuloy na nagtuturo. Sabi nga, mga kapatid, napakalinaw ng Bible, tayo rin tinalaga at kanyang tinawag, mga kapatid, at hindi lang basta tinawag, inaringgan na pa ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen? Tinawag, inaringganap, mga kapatid ko, pinawalang sala pa, mga kapatid, ng Panginoon at niluwalhati pa ng Panginoon. Yun daw po yung ating buhay dito sa silong ng langit, nung tayo, mga kapatid,
hallelujah, tinawag ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, nung binuo niya ang iglesia ng Panginoon sa 16:18 ng Book of Matthew, sabi daw, Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church of God. Binuo niya yun mga kapatid. Then meron siyang purpose dito. Meron siyang layunin mga kapatid. Hallelujah. Hindi po, mga kapatid, denominations or hindi po organizations, hallelujah, ang binuo niya, kundi church, mga kapatid. Amen? Church, itinayo ng Panginoon sa ibabaw ng bato, mga kapatid. Hallelujah. At walang iba, ang batong ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, bilang itinalaga, mga kapatid ko ng Panginoon, bilang itinayo at binuo ng Panginoon, gusto talaga ng Panginoon ng isang pagbabago sa church. Hello? Gusto niya talaga mga kapatid ang church mabago. Hindi yung ritual na pagsamba, hindi mga kapatid ko sumasamba sa mga nakikita, kundi gusto niyang mabago kasi old life yun eh. Sa Old Testament kasi ganun mga kapatid ko ang mga pagsamba, rituals mga kapatid. Kaya gusto ng Lord mga kapatid, hallelujah, pagbabago. At ito yung nagiging isang problema ngayon sa ating panahon pag pinag-usapan ang pagsamba mga kapatid kasi maraming ayaw mabago. Yes. Basta sarado, dikandado, ayaw nila mga kapatid buksan. Ayan, ayaw buksan mga kapatid. So hindi sila sumusubok. Kaya praise God, sumubok tayo. Kasi sarado din tayo dati. Nakapingit pa, nakalak pa, nakapako pa. Hallelujah. Kasi ang paniniwala kasi natin mga kapatid, hallelujah, na ito yung kinamulatan natin, ito yung pagsamba ng mga ninuno natin, hallelujah, at lahat nun mga kapatid, medyo napahamak. Kaya nga mga kapatid, gusto ng Panginoon, hallelujah, nung kanyang pagdating, ay mabago talaga mga kapatid. Kaya lang ayaw talaga ng napakaraming tao sa panahon ngayon ng pagbabago. Everybody say amen? Pumunta tayo sa panggobernuhan, ang presidente, hallelujah, nagdadayo ng pagbabago. Bawat tatayo, mga kapatid, gusto nila mabago. Hallelujah. Pupunta tayo mga kapatid ko, hallelujah, sa buhay natin mga kapatid. Maraming tao ayaw mga kapatid. Meron nga akong na nakilala mga kapatid, yung suot niya hanggang sa madugta, alam niyo madugta, alam niyo madurog na, hindi niya talaga mga kapatid pinapalitan. Kasi suot niya yun habang siya'y mga kapatid, habang buhay pa yung suot niya, ayaw niya nang palitan ng bago. Gusto niya yung lumang sapatos, lumang mga kapatid, kasi may mga sentimental value, parang ganon. Amen? Amen. Meron ganong bagay mga kapatid. Pero pag pinag-usapan ang Christian living, pag pinag-usapan mga kapatid ko ang Christian life, gusto ng Panginoon talaga na may nababago. Yes, amen. Amen ba mga kapatid? Kapag pinag-usapan ang pananampalataya, ito yung ating naranasan mga kapatid ko. Kasi dati hindi natin alam eh. Basta mga kapatid, kaya nga, sa totoo lang, nung bago pa tayo sa Panginoon, medyo marami nagreklamo, di ba? Ang tagal ng worship natin. Hello? Kasi nasanay tayo sa 5 seconds lang na pagsamba. Pagsawsaw mo gan, labas na, nakasamba ka na. 5 seconds lang. 1, 2, 3, 4, 5, labas ka na, nakapagsamba ka na. Ngayon, 2 hours to 3 hours, mga kapatid, maraming naiinip. Diba? Hindi na makatalakpak, hindi na makaawit, diba? Maraming ganun. Kaya, pagbago ka, ayoko dyan sa inyo, tagal naman kasi, grabe naman, ganun ba yung pagsamba? Wala kang magagawa, yun talaga yung pagsamba eh. Yun yung totoong pagsamba. Sa bagong kobenante, yun yung totoong pagsamba, mga kapatid. Amen? Hindi yung wilis-wilis ka, mga kapatid. Ayan na, tapos na. Samba na, mga kapatid. Walang nabago. Walang nabago, mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon pagbabago. Kaya pag pinag-usapan ng pagsamba, abay, mayroon bang sumasamba, mga kapatid? Hallelujah, na napakabilis. Diba? Mas matagal pa yung panunood ng telenovela eh. Yes. Diba? Pag nanood ka ng TV, mga kapatid, napakatagal mo. Oy, tanghalian na. Maganda kasi yung palabas eh. Biruin mo, tagal. Pagka nagtipon-tipon si kumari, mga kapatid, walang mga ginagawa. Pag nagchismisan, ang tagal. Diba? Pagka sinundo na ng anak, Nay, wala pang sinain. Magsain kayo!
Ganun mo, gagano'n pa, mga kapatid, chismisan. Hindi naman napagod. Di ba? Hello? Yes. Sana walang ganun sa kaharian ng Diyos. Palagpagan muna natin ang Panginoon. Ha? Kaya gusto ng Panginoon, mga kapatid, ng pagbabago. Maraming ayaw. Maraming ayaw talaga, mga kapatid. Dito na lang ako, kung saan ako nabuhay, doon ako mamamatay. Sige, mamamatay ka na walang kaalam-alam, na walang pag-uunawa, na walang pagsasaliksik talaga sa salita ng Diyos. Kaya nga, blessed tayo eh. Ngayon, sa mga natutunan natin, ibahagi natin, mga kapatid, sa kanila, na hindi gano'n ang pagsamba, mga kapatid ko. Sabi nga, we must love the Lord our God with all our mind, soul, hallelujah, and ano pa? Strength. Ha? Strength. Ano no? Strength. Strength, kalakasan, kaisipan, at kung kaluluwa, mga kapatid, mamahalin mo raw yun, mga kapatid ko. Kaya nga, pagka pinag-usapan ang Christian living, mga kapatid, matindi yun eh. Ha? Matindi ang hinihingi ng Panginoon. Ha? Matindi ang hinihingi ng Panginoon kasi alam niya, pag humingi ka rin, matindi ka rin. Oo. Kaya lang suklihan mo rin. Pag humingi ka, mga kapatid, maglulupasay ka pa nga eh. Kaya kailangan susuklihan mo. Kaya nga, mga kapatid, gusto ng Lord. Kaya nga sabi niya, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church of God. Kaya ngayon sa church, under the new covenant, mga kapatid, maniwala kayo. Sa totoo lang, pagkasampalatayanan natin, paniniwalaan natin, pagka nasa church tayo, mga kapatid ko, na church ng Panginoon, na si Lord ang ulo, tayo ang katawan, wala na po talagang alalahanin at walang po problemahin, mga kapatid ko, ang bawat church ng Panginoon. Why? Kasi lahat, mga kapatid, basta't sumunod lang tayo sa Panginoon, wala tayong magiging problema sa buhay natin. Kasi nga, mga kapatid, siya yung author ng provision eh. Ha? Sabi ng Bible, mga kapatid, siya yung author ng provision. He provides. Siya ang nagbibigay. Siya ang nagkakalob. Ang isa lang ang gagawin mo, sumunod ka sa Panginoon. Narabanin sa Amen? Meron kang relasyon sa Kanya. Yun yung malinaw, mga kapatid. Pag meron tayong relasyon sa Panginoon at dahan-dahan nating binabago yung paniniwala natin, mga kapatid, at sinasanay natin ang ating sarili, maniwala kayo, mga kapatid ko, dito rin naman ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa bawat iglesia niya na sumusunod sa kanya. Amen? Ang blessing ng Lord ay para sa kanyang iglesia. Wala daw mananaig sa church kahit pintuan pa ng demonyo. Amen. Pintuan pa ng impyerno, I mean. Walang dadaig sa church. Pastor, bakit maraming nawala sa Panginoon? Yun na nga yung sinasabi ko. Hindi kasi sumusunod sa Panginoon eh. Kaya habang sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka maliligaw. Sumusunod ka nga eh. Meron ba naliligaw na sumusunod? Wala, mga kapatid. Habang sumusunod ka sa Kanya, meron kang guide sa buhay mo. Hindi ka maligaw. Amen. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, isa sa ginagawa ng Panginoon, tanggapin natin man o hindi, pero tanggapin na natin. Isa sa ginagawa ng Panginoon, mga kapatid ko, para ang church talaga matuto is through, number one, is through sufferings. Huwag niyong tanggihan yan. Merong sufferings for good, merong sufferings for bad. Huwag tayo doon sa bad, sa good tayo. Kasi may mga sufferings na dumarating sa ating buhay na ang Diyos ang gumagawa nito para matuto talaga tayo, para mahubog tayo, para mamolde tayo, mga kapatid ko, sa pamamagitan ng mga sufferings na ito, mga kapatid. Hallelujah. Necessary talaga ito or desirable talaga ito, mga kapatid. Hinahangad talaga ito dapat ng tao. Dahil yun lang ang paraan para manatili ka, hallelujah, sa kalooban ng Panginoon. Yung pagsubok o yung suffering, mga kapatid, o yung mga tiisin sa buhay, dumarating talaga yun, mga kapatid ko, sa buhay natin. Kasi nga, pag hindi ka nadapa, hindi ka natututong mag-ingat. Amen. Pag hindi ka nasusugatan, hindi mo alam anong gamot sa sugat. Hello? Amen. Kaya minsan pinapahintulot ng Diyos ito. Ginagawa ito ng Diyos, mga kapatid. Para ang church, sabi ko nga, mga kapatid, hallelujah.
Hallelujah. May mga tao, mga kapatid ko, naging abundant ang buhay, mga kapatid.